Thank you, Lord. Okay, 8:45 na, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. At meron tayong interruption sa ating Tuesday man, mga kapatid. Yung series natin na Trial of Our Faith ay tutuloy natin next year, January, mga kapatid. Praise God. So sa hindi pagtatagal ay lumapit na tayo sa Panginoon upang magamit natin ang oras, mga kapatid, sa gabing ito. Manalangin na tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Amen, at ma-maximize natin ang ating time. So, tayo manalangin, mga kapatid, sa Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, mabuti at tapat sa amin. Dakilang habag, biyaya, at pag-ibig, Panginoon, na hindi namin masumpungan sa iba, ngunit tanging nasa iyo lamang, O Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po na ipinadama mo sa amin, pinaunawa mo sa amin ang mga bagay na yan, Lord. Kaya Lord, sa gabing ito, O Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo dahil ang kakandahang loob mo ay nagpapatuloy magpasawalang hanggan. Lord God, sa gabing ito ay nagpapakumbaba kami. Dalangin ko po ang paglilinis mo ng bawat puso't kaisipan, Panginoong Diyos, upang manahan po ang iyong katuruan sa buhay namin, Lord. Dalangin ko ang kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, na siyang mapakinggan, maunawaan. Dalangin ko rin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang lumukob sa bawat isa, na magbigay ng kaliwanagan at kaunawaan sa aming pag-aaral, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa gabing ito, habang sinasaway din namin ang anumang hadlang, Lord God, na maaaring makadistract sa aming pag-aaral, Lord. Sinasaway namin ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa iyong pangalan ng kapayapaan, kagalakan, Lord God, ang pagnasa na lumago sa pananampalataya at matuto pa, Panginoong Diyos, sa kalooban mo ay magharinawa sa aming pag-aaral, sa bawat buhay, sa bawat puso, sa bawat makikinig. Lord, dalangin ko na maging pagpapala, O Diyos, ang pagkakatipon na ito, ang pag-aaral na ito, sa kapurihan ng iyong pangalan, Lord. Inangkin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo, habang pinapasalamatan ka namin, Panginoon, Lord God, sa tagumpay na nagmumula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa iyo, O Panginoon naming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. At
Ito po ang first time na maituro ko ito sa UPCIFF. Okay, kaya sa ilang taon na tayo ay magkakasama, ngayon nyo lang ito maririnig. Kaya hindi totoo yung bintang na kinukuha ko yung ikapo ninyo. Hindi totoo dahil ngayon nyo lang ako maririnig na magtuturo nito sa UPCIFF. Dito sa atin, tinuturo ito tuwing January. Minsan lang isang taon tinuturo ito dito sa atin. Okay, dahil pag ginagawa na, hindi na kailangang ulit-ulitin. Yan. So may clue na kayo bakit walang tinuturo sa New Testament na mag-tithes tayo. Okay, so at least nire-remind pa rin, parang pagpupuri, papangaral pa rin kahit nagpupuri tayo. Nire-remind dito sa amin dito, na yan ay pagtuturo ng Panginoon at mahalaga dahil yan ay susi ng pagpapala. Pero balak ko nga sana private ito Okay, sa UPCIFF lang sana. Pero baka meron pa rin mga ibang dumadalo sa simbahan na hindi na pag-uunawa itong pag-iikap po dahil merong mga pananampalataya na hindi yata naiintindihan ito at hindi itinuturo. Okay? At napapagbintangan kami mga kapatid na ang habol lamang namin ay ang ikapo. Makinig po kayong lahat mga kapatid. Saksi ang Panginoon at yung mga grupo na tinuturuan ko dyan sa overseas. Ilang taon na, ngayon lang nila ito maririnig. Kaya, ang habol po naming mga pastor ay kaligtasan ng kaluluwa. Okay, yun ang kagalakan namin mga kapatid. Iniwan nga namin yung trabaho namin Okay, dahil sa kaligtasan ng kaluluwa. Because sabi ng Panginoon, you may gain the riches of this world, but if you lose your soul, mga kapatid, anong pakinabang natin? Okay, so medyo mahaba yata ito mga kapatid, kaya simulan na natin. So ngayong Tuesday mana natin, December 19, 2023, ay may katanungan na why do believers give their tithes? Bakit nga ba tayo nagbibigay ng tithes? Actually, hindi lang kayong nagbibigay ng tithes. Nagbibigay din po ako ng tithes sa church. So alam nung nagre-record, napapanood din yan. Hindi lang namin kayo tinuturuan, pati kami nagbibigay. Alam nila yan. At dito sa amin, dito sa Santa Cruz, merong freedom ang mga miyembro dito na tignan sa record namin ang pangalan ko kung nagbibigay ako ng tithes. Ay freedom. Doon nakikita nila ako naghuhulog mga kapatid. Pero yung pangalan ko lang at saka pangalan nyo ang makikita ninyo. Pero yung pangalan ng iba hindi nyo pwedeng makita. Hindi maganda na yun. So ako, I am very open na hindi ko ito tinuturo para makinabang lang ako. Nagbibigay din po ako, mga kapatid. Dahil ito po ay pagtuturo ng salita ng Panginoon. Okay, so bago tayo magsimula sa bakit tayo nagbibigay, why believers give their tithes, mga kapatid, I address this to the believers, okay? First and foremost. So if you don't believe God, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, at hindi ka naniniwala kahit isang bersikulo sa Biblia, mga kapatid, this lesson is not for you. Okay? Pero pag naniniwala ka sa Biblia, naniniwala ka sa Panginoon, marahil kailangan mong marinig ito dahil ito ay kaparaanan ng Panginoon para sa mananampalataya. Tandaan natin, ang hindi mananampalataya ay merong paraan para gumanda ang buhay. Okay? Dahil maraming hindi naman nagsisimba, magandang buhay. Di ba? Pero yun ay sa kaparaanan nila. Okay, liwanagin natin to So bilang mananampalataya, ang gusto natin ay hindi paraan natin.
bilang mananampalataya, may paraan din ng Diyos para tayo ay mabindisyonan, mga kapatid. Kaya, bakit sila pastor, gumagad ng buhay, kahit di nag-iika po? Oo, pero paraan nila yon. Okay? Hindi nila pwedeng sabihin, yun ang paraan ng Diyos. Dahil meron pong paraan ng Diyos. Okay? Magkaiba yon. Ang pagyaman ng isang tao sa paraan ng tao, paraan ng sanglibutan, paraan din ng kaaway minsan, mga kapatid. At may paraan ng Diyos na iba. Kaya tayo bilang mananampalataya, sana we don't desire the ways o proseso ng pagpapala, pagganda ng buhay sa paraan ng sanglibutan o sarili. We are dependent on God, mga kapatid. Amen. So, nawa malinaw po sa atin yon, mga kapatid. Okay? Simulan na natin ang misa. Okay, huwag kayong kabahan masyado, ha? Okay. Purihin ang Panginoong Diyos. So we don't give tithes by the reason of law. Yan, maling-mali na tayo pag sinabi natin, nagtitithes tayo dahil utos ng batas. Mali na tayo. Okay? Mali tayo doon. I will not defend that. Mali tayo pag sinabi mong nagbibigay tayo dahil yan ay utos ng batas. Bakit mali? Dahil we are no longer under law. Ayan, kaya pag narinig kayo ng mga ibang sekta, ayan, mali kayo talaga pag sinabi mong nagbibigay kayo ng ikapo dahil sa batas. Okay? Though it was elaborated and implemented during the dispensation of the law, mga kapatid, but it was not originated in the law as it demands by the law. Ang totoo, mga kapatid, hindi naman nagsimula yan sa batas. Sa kapanahunan ng batas. Pakinggan niyo ito, it all began before the law. Kaya pag sinabi mo na nagbibigay tayo ng ikapo dahil ang basihan mo ay yan ay pag-uutos sa batas, mga kapatid, maling-mali na tayo doon. Okay? Okay, mali na tayo doon. Kaya itatama natin, mga kapatid, okay, ang ating standing concerning sa pagbibigay. At saka sana wag tayong ma-offend dahil lahat ng simbahan ay may pagbibigay, mga kapatid. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Dito natin makikita ngayon kung saan nagsimula. Ayan. Wala pa si Moses, ginagawa na. Ayan. Kaya pag sinabi mong ang basihan ng pagbibigay natin ng ikapo ay sa panahon ng batas, yun ang reference natin, mga kapatid, mali na tayo doon. Mali na yon. Ang pag-iikapo, bago ang batas, ay ginawa na ng mga totoong mananampalataya. Kaya ang gumagawa lang talaga, kahit wala pang batas na ibigay ang ikapo, ang gumagawa lang, kahit walang utos, ay yung mga taong totoong mananampalataya, mga kapatid. Amen. Siyempre, ang pinakaunang ehemplo pag sinabing mananampalataya ay yung ama ng pananampalataya. Okay, so basahin natin, no? Sa Genesis chapter 14, okay, this particular text is before iutos ng Diyos, mga kapatid, sa batas na in-implement niya through the leadership of Moses. Okay? Genesis 14, verse 18 to 20, it reads, "And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God." Okay? Priest of the Most High God. "And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth." And then in verse 20, pansinin natin to. "And blessed be the Most High God, which hath delivered thine
enemies into thy hand. And ito yung respond ni Abraham, mga kapatid. So, nabindisyonan siya ng Panginoon at binasbasan siya ng pare o ministro that time, mga kapatid. Ang minister ay si Melchizedek. Kaya ang response ng taong may pananampalataya ay ito, without a command, without law, mga kapatid. And he gave him tithes of all. Okay? So, ang mananampalataya, kusa, mga kapatid, na lalabas yan bilang mananampalataya. Okay? Dahil ang mananampalataya, hindi lang yan naniniwala na tatanggap siya sa Diyos. Kung ikaw ay ganong mananampalataya, kulang. Dahil ang totoong mananampalataya, bukod sa naniniwala kang tatanggap ka sa Diyos, handa kang mag-alay para sa Diyos. Yan ang totoong mananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, kaya hindi talaga masamang gayahin si Abraham dahil tinularan din siya ni Jacob, mga kapatid, sa Genesis chapter 28. Okay? Genesis 28 verse 20 to 22. Kaya nga, ulitin ko, maling-mali tayo pag sinabi natin, we give tithes because of the law. Nagsimula yan before the law. Maraming taon, mga kapatid. Okay? And Jacob vowed a vow, Genesis 28 verse 20, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace. Then shall the Lord be my God. And then verse 22, mga kapatid. And this stone, okay, meron silang parang tipan niya sa Diyos. Ito yung palatandaan, Panginoon, na nag-usap tayo. Yan, may tipan, mga kapatid. Sabi niya, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me. So sa lahat ng ibibigay mo sa akin, Panginoon, I will surely give the tenth unto thee. So ang mananampalatayang totoo ay hindi na kailangang utusan. Okay? Hindi na, nasubukan ko yun, mga kapatid, lalo na yung puspos ng Holy Ghost. Nung bago pa ako, mga kapatid, nakikita ko, nagbibigay kami, pero nakikita ko, mayroong naglalagay sa envelope. At parang may mga nakasulat sa envelope. Hindi po ko tinuruan ng pastor. Tinanong ko lang sa kapatiran, ano ito, sister? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ayan, sabi niya, ito, tithes yan, yung 10 bahagi mo, nagtatrabaho kami noon, mga kapatid, na tinanggap mo na pagpapala ng Diyos, ihiwalay mo yun, ibibigay mo yun sa Panginoon. Walang bersikulo. Walang bersikulo. Walang bersikulo. Dahil alam ko, hindi naman ako niloloko ng simbahan, mga kapatiran. Sister lang nagpaliwanag sa akin. Nung sumahod ako, mga kapatid, ginagawa ko na. Okay? Ganon ang totoong mananampalataya. Na hindi katulad ng iba, nababasa na nila sa Bible, kino-question pa nila, mga kapatid. Dahil ito, wala naman silang Bibliang nabasa, si Abraham, si Jacob, pero dahil totoo silang mananampalataya, lalabas yan na gusto mong mag-alay sa pamamagitan base sa pagpapalang tinanggap mo. Hindi ka naman kukuhanan ng Panginoon pag wala kang tinanggap. Huwag kang mag-tithes pag wala kang tinanggap, mga kapatid. May tinanggap si Abraham. Binigay niya 10 bahagi. Sabi ni Jacob, wala pa, hindi pa niya hawak. Pag binigyan mo ako anumang bagay na ibigay mo sa akin, ang 10 bahagi ay ibabalik ko sa iyo. So, hindi tayo hinihingan ng 10 pag wala tayong tinanggap, mga kapatid. Amen. Kaya, ginagawa lang natin yan sa totoo lang dahil tumanggap tayo sa Diyos. Ayan. Tumanggap tayo sa Diyos. At ginagawa yan ng mga tunay na mananampalataya.
Okay? Kaya yung mga bisita, hindi namin kaagad yan. Tinuturuan. Hindi kayo nga sa UPCI FF. Ilang taon na, ngayon nyo lang ako narinig magturo nito mga kapatid. Pero gusto kong makita ninyo ang kaparaanan ng Diyos kung paano ang kanyang pagpapala. Okay? So malinaw na hindi nagsimula ito sa panahon ng batas. Wag nating sasabihin na nagbibigay tayo ng ikapo dahil nabasa natin to sa batas, mga kapatid. Okay? They give tithes to God because they believe God. Okay? Faith pleases God. Faith will initiatively offer something to God for His pleasure. Pag wala tayong naibibigay sa Panginoon, puro tayo naniniwala lang tayo ng naniniwala, wala tayong paggawa, ang pananampalataya natin ay questionable, mga kapatid. Okay? So, we give tithes because we have faith. Nananampalataya tayo mga kapatid. At yun ay ginampanan at ginawa ng mga naunang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Okay? Believers like Abraham and Jacob, mga kapatid, ang tithe sa kanila is their expression of their faith patungkol sa tinanggap nila sa Panginoon. Okay? According to the blessings they receive from God. Not unless na yung tinanggap mo hindi galing sa Panginoon. Pag galing sa nakaw yan, hindi yan galing sa Panginoon, mga kapatid. Kahit wag ka nang mag-ikapo. Wala naman sigurong magnanakaw sa atin dito, ano? At hindi blessing yun pag galing sa masama. Okay? Pero pag alam mo sa sarili mo, dahil lang totoo, mga kapatid, makinig tayong lahat. Hindi lahat ng tinatanggap natin na mga bagay, pagkain, at pera ay dahil sa pinagpaguran natin. Ito, mga kapatid, maging totoo po tayo. Tumatanggap tayo pag nagtrabaho tayo. Pero aminin natin yung totoo, na kahit hindi tayo nagtrabaho, may dumarating sa kamay natin. Okay? May dumarating sa kamay natin. Yan po ang totoo, mga kapatid. Okay? So the day we become a believer of God, believer of His Word, mga kapatid, we qualify ourselves to bring and offer our tithes to God. Okay? Dahil yun ay ginagawa ng mga mananampalataya. Mga kapatid. Hallelujah. The issue to some, mga kapatid, dahil ito nga, nagbabasa rin sila ng Biblia, di ba? Kagaya ninyo, nagbabasa kayo ng Biblia. Ito yung sinasabi nila. Kahit UPC, naririnig ko ito, yung mga membro, mga kapatid. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Yung mga nag-a-attend sa UPC na hindi pa nagtatites. Lalo na pag matagal na. Ang dahilan nyo kasi ito narinig nyo kasi ito sa ibang pagtuturo na wala namang utos sa New Testament ng tithes. Hindi kita debatihin dyan. Okay? Yan ang sasabihin natin na word per word, Pastor John, wala namang nakasulat sa New Testament na magbigay kayo ng ikapo. Meron akong paliwanag dito kung bakit hindi inutos. Pero hindi yun ang topic natin. Kung gusto nyo, ituloy natin sa susunod. Merong sagot dyan, mga kapatid. May bersikulo din na sagot dyan. Pero hindi yun ang tanong. Dahil kaya yung iba hindi nila ginagawa dahil wala namang utos sa New Testament. Tandaan mo, Pastor, wala na tayo sa batas. Wala naman sa New Testament. Oo, pero makinig kang maigi. Wala nga sa New Testament na nakasulat magbigay ka ng ikapo. Pero tandaan mo ito, wala ding nakasulat sa New Testament na itigil na ang pagbibigay ng ikapo at kalimutan na ang pagbibigay ng ikapo. Wala din. Yun ang malinaw. Okay? Tandaan nyo yun hindi nga nakasulat sa New Testament, pero nakasulat sa Old, di ba? Na word per word, magbigay kayo. Wala talaga yon, wala. Hindi tayo pwedeng magsinungaling dito, mga kapatid. Walang ganon. Pero wala din doon, mga kapatid, na pinapatigil, pinapahinto, at kalimutan na ang pagbibigay ng ikapo. Pero meron dito sa New Testament
sinusuportahan yung pagbibigay ng ikapo na ginagawa sa Old Testament. Si Jesucristo mismo, dalawang beses, ito mga kapatid yung una. Okay? Si Jesus nga kaharap niya yung mga Saduceo, Pariseo, mga Iskriba. Sa Matthew 23, verse 23, ang sabi ni Jesus, tingnan nyo si Jesus mismo di ba, sabi nga nila, si Jesus ang nagbigay ng panibagong commandment. Okay? Pero hindi siya dumating para sirain ang batas kung hindi tuparin. Nakasulat yan mga kapatid. At kung hindi na kailangan talaga ang kasulatan ng batas, nagtataka ko, ba't nakasulat pa? At saka, bakit hindi pinapatigil ng Panginoon dito dahil sabi niya, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law. So, dito, hindi niya sinasabing kalimutan nyo na yung batas. Kalimutan nyo na yung ikapo. Dahil tuloy natin. Sabi ng Panginoon, where matters of the law, judgment, mercy, and faith, these ought ye to have done, and not to leave the other undone. So see, mga kapatid, dito sa Matthew 23, verse 23, hindi sinabi ng Panginoon, gawin lang ninyo yung judgment, yung mercy, yung faith, at yung mga importante sa batas. Hindi. Hindi yun ang sinabi niya. Sabi niya, not to leave the other undone. Kaya nga dito, bilang manampalataya, hindi tayo magkaroon ng favorite verse. Ganun kasi sila mga kapatid. Dahil alam nila na ang susi ng pagpapala ay ang pag-ikapo, yun lang yung ginagawa nila. At ang sabi ng Panginoon, how about judgment? The right judgment. How about mercy? How about faith? Susi, hindi sinabi ng Panginoon, kayo, mga iskriba, mga Pariseo, nag-iikapo kayo, sabi niya, itigil nyo yan, at ang gawin na lang ninyo ay mercy, judgment, and faith. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi pinipigilan. Ulitin ko, walang utos sa New Testament na word per word, mag-ikapo kayo. Wala talaga. Pero wala din sa New Testament na sinasabing, itigil nyo na yan, mali yan, noon lang yan. Wala po yun, mga kapatid. Okay? Si Jesucristo mismo ito. Yung nagbigay ng new commandment, sabi niya, not to leave other, mga kapatid, undone. So, walang minention dito. You cease to give tithes, stop giving tithes. Pag may bersikulong ganon sa New Testament, itigil nyo ng pag-ikapo, tapos humingi pa kami ng ikapo. Then question us. Pero as long as walang batas, walang kasulatan sa New Testament na itigil, okay, mga kapatid, hindi naman nakasulat na itigil, kalimutan nyo na yan, i-abolish nyo na yung batas, wala pong nakaganon, wala pong ganon. Si Jesus mismo, okay, habang pinapractice ng mga iskriba at Pariseo ang pag-iikapo, sabi niya, huwag lang yan ang gawin ninyo, not to leave the others undone. Okay, mga kapatid? Pangalawa, si Jesucristo mismo. Okay? In fact, Jesus challenged those who claim. Tayo kasi ang galing natin mag-claim pagpapalain na anak tayo ni Abraham. Okay? Sabi ni Jesus Christ, sa John chapter 8, verse 39, okay? They answered and said unto him, Abraham is our father. Marami tayong ganyan, mga kapatid. Anak ako ni Abraham. Tagapagmana ako ng pangako. Okay. Pagpapala ni Abraham ay dadaloy din sa aking buhay, sa aking pamilya. Ayan, mga kapatid. Diyan marami.
Pero ang sabi ng Panginoon, Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, you would do the works of Abraham. So see, kanina, law, hindi pinatigil ng Panginoon. Dito, before the law, kung anak kayo ni Abraham, sabi ng Panginoon, dapat ginagawa din ninyo ang ginagawa ni Abraham. O mga anak ni Abraham, okay? Ang qualification, sabi ng Panginoon, kailangan ginagawa din natin yung ginagawa ni Abraham. Ano bang ginagawa ni Abraham? Siyempre, sumasamba, sumusunod, nakikipag-usap sa Panginoon. Pero hindi lang yan ang ginagawa ni Abraham eh. Nabasa natin kanina sa Genesis. Nag-iika po si Abraham, mga kapatid. Okay? So tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan ang bagay na ito. Okay? One of his works, mga kapatid, ni Abraham ay ang pag-iika po. At si Jesus ay hinihingi niya sa mga taong nagsasabing mga anak sila ni Abraham na dapat ginagawa niya yung ginagawa ni Abraham. Oh. Okay? Kaya pag tayo, naintindihan mo na anak ka ni Abraham at hindi mo rin ginagawa yung ginagawa ni Abraham, ngayon magtanong ka ng maigi sa sarili mo kung ikaw ba talaga ang anak ay anak ni Abraham dahil yan din ang tanong sa iyo ng Panginoon. If we claim that we are, mga kapatid, children of Abraham, mga kapatid, we need to do the works of Father Abraham. Amen. Yun yung mag-identify. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, sinasabi niyo, anak kayo ni Abraham, dapat ginagawa niyo yung ginagawa ni Abraham. Okay? Paano yan, Pastor? Wala naman tayong lahing Hudyo. Ayan. Wala naman tayong lahing Hudyo. Mga hintil tayo, Pastor. Hindi tayo mga Hudyo. Hindi tayo mga lahi ni Abraham. Makinig kang maigi. Don't you know we became sons of Abraham too? Galatians chapter 3 verse 7. Okay, Galatians chapter 3 verse 7. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Kaya nga sabi ko kanina bago ako nagsimula, kapag wala kang paniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala kahit isang bersikulo, hindi para sa iyo to, okay lang. Okay lang. Pero pag naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa salita ng Panginoon, ikaw ay may pananampalataya, sabi ng Galatia 3 verse 7, ikaw ay anak ni Abraham through faith. When you are of faith. Na ang isang magpapatunay na anak tayo ni Abraham, ginagawa din natin. Hindi lang tayo kumakanta, hindi lamang tayo, mga kapatid, nakikipag-usap sa Panginoon. Hindi lang. Dahil si Abraham ay marunong ding magkaloob sa Panginoong Diyos. Okay? Tulungan tayo ng ating Panginoon. Mga anak ni Abraham, kung anak ka ni Abraham, patunayan mo, gawin mo yung ginagawa ni Abraham. At isa po doon yung ating subject, ang pag-iika po, mga kapatid. Okay? So we give tithes because, number one, because of faith. It's not law, Not law, hindi dahil sa batas. Nagbibigay tayo ng ika po dahil sa pananampalataya. Nung nanampalatay si Abraham, si Jacob, mga kapatid, ay kusa nilang inalay ang kanilang ika po. Walang utos, walang batas, mga kapatid. Kusang gagawin yan ng taong totoong mananampalataya. Dahil hindi totoong mananampalataya yung puro, naniniwala ako magkakabahay ako, Panginoon. Naniniwala ako magkakasasakyan ako, Panginoon. Puro na lang sa atin. Medyo kulang, mga kapatid. Dahil ang totoong pruweba na tayo mananampalataya ay ang
pagkakaroon ng kaisipan how to please the Lord, and that is to obey and follow, mga kapatid, His commandments. Okay, hindi mo pwedeng sabihin, nagmamahalan kami ng Diyos. Ikaw lang yung tumatanggap. Hindi. Subukan mong gawin yan sa asawa mo. Nagmamahalan kayong dalawa, ikaw lang tumatanggap. Kinabukasan, kung hindi siya mabalo, iwalay na kayo. Mga kapatid, walang relasyon na isa lang ang tumatanggap, mga kapatid. Lalo nga, pag may anak ka, ikaw na nga nagbibigay. Nag-giveaway ako, pag kakain na kami, sige, kainin muna nila katulad no? Hindi pa ako kumakain Binalat-balatan na nila yung isda. Yung balat ng isda. Matitira. O ano yung matitira yun ang sa atin. So, hindi pwede na may relasyon, isa lang ang nakikinabang. Okay? Sana magising na po tayo, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Okay? Nagbibigay tayo ng ikapo dahil may pananampalataya tayo. Dahil yan ay ginagawa ng mga totoong mananampalataya. Binasa natin kanina sa Genesis. Okay? Pangalawa, nagbibigay tayo ng ikapo dahil anak na tayo ni Abraham. Sabi ng Panginoong Hesus kanina, sa John chapter 8 verse 39, kung anak kayo ni Abraham, ginagawa niyo dapat yung ginagawa niya. Kaya tayo nag-iikapo, anak tayo ni Abraham. Kaya, ewan ko lang, kung anak ni Abraham yung mga hindi gumagawa sa gawa ni Abraham. Okay. Mahirap sabihin, anak ako ni Abraham. Tanungin mo, ginagawa mo ba yung ginagawa ni Abraham? Oo, nananalangin ako. Oo, nagpupuri ako. Nag-iikapo ka? Hindi. Mga kapatid, parang may mali. Parang may mali. Ang Biblia po ay hindi ito, namimili lang tayo ng gusto natin. Kaya nga sabi ko, hindi ito para sa mga walang pananampalataya. Dahil ang totoong mananampalataya, mga kapatid, nagtitiwala yan sa Diyos. Sa kaparaanan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Yan ang dahilan ba't tayo nagbibigay ng ikapo. Okay? Dahil sa pananampalataya at dahil anak tayo ni Abraham. Okay? Pero tandaan ninyo, we don't abolish the law. Okay? We don't abolish the law. It is still written and is still intact in the Bible, mga kapatid. Actually, mahalaga din yan, batas. Okay? Pag-aralan natin konti. In Galatians chapter 3, verse 24, sabi dito, wherefore the law was our schoolmaster to bring us into Christ. Kaya kung hindi mahalaga ang batas, yan ang schoolmaster na dalhin tayo sa Panginoon. That we might be justified by faith. Kaya may papel yung batas, mga kapatid. Pero ulitin ko, hindi tayo nagbibigay dahil sa batas. Sinabi ko na kanina. The main reason why we give our tithes because of faith, we are believers of God, and we became children of Abraham because of faith. We do the works of our Father Abraham, mga kapatid. Okay, so mahalaga pa rin ang batas. It will lead us to Christ. Kaya nga nandyan pa rin sa Biblia natin. Okay, sabi nga sa Hebrews, the law is the shadow of the good things to come. Ang main object, mga kapatid, ay si Jesus Christ. Okay, pero pansinin ninyo, hindi nakahiwalay yung anino sa main object. Subukan mo, pag tumapat ka sa liwanag, ikaw yung pinaka person, mga kapatid. Hindi yung anino mo. Ilang kayong dumating? Dalawa kami. Ako at saka yung anino ko. Hindi, Pero pag nandun yung anino mo, nandun ka rin At tandaan mo, yung
anino mo nakadugtong sa'yo. Kaya ang batas nakadugtong pa rin yan sa New Testament, mga kapatid. Okay? Ito malinaw ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God. All scripture, tinuturo sa New Testament. All scripture, kasama ang lumang tipan, mga kapatid, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, sa pagtuturo, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang kadugtungan niyan that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Buong kasulatan, lahat ng kasulatan ay may pakinabang sa pagtuturo. Okay? Kaya kahit umiikot ang buhay natin sa biyaya, sa grace dispensation, kailangan din nating tignan, magbalik tanaw sa batas. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Mahalaga. Okay? Pag-isipan natin ito, mga kapatid. Since we are under grace, we are not, mga kapatid, a recipient of grace to violate the law. Tandaan niyo yan. Huwag natin pag-awayin ang batas at biyaya. Hindi tayo binigyan ng biyaya, nabubuhay tayo sa biyaya ngayon para hindi tuparin ang batas. Mga kapatid, hindi rin ganun dahil ito, kung ang dahilan ng iba, pastor, ang tithes kasi pang batas lang yan. Kalimutan na natin yan, wag natin gawin yan kasi batas lang yan. Wala na tayo sa batas, pastor. Okay. So ngayon tanungin kita, sana maging handa ka at sagutin mo ako ngayon. Kung hindi na kailangan ng batas dahil nabubuhay tayo sa biyaya, tama. Hindi na kailangan, kaya wag nang mag-tithes. So yung 10 Commandments, wag na rin nating tuparin. Handa ka ng magnakaw? Handa ka ng pumatay? Dahil nabubuhay na tayo sa biyaya? Yang batas noon lang yan, pastor. Biyaya na tayo. O bakit nakasentro lang sa ikapo ang kalimutan sa batas? Bakit parang ikapo lang ang ayaw nating tuparin dahil hindi naman tayo pumapatay? Hindi naman tayo nagnanakaw. So, ibig sabihin, pwede na nating gawin dahil nasa biyaya tayo ngayon? Baka madamot lang talaga yung iba, no? Sana walang madamot dito. Walang madamot na anak ko sa pananampalataya, Walang yan. Lahat ng anak ko sa pananampalataya, si Gabi, dyan, sa UPCAFF. Yung mga under my ministry, kilala ko kayo, walang madamot dito sa amin. Natuturuan sila at nagpapaturo. Maliban na lang kung hindi under sa akin, hindi ko na ma-question yun dahil hindi ko alam kung paano sila naturuan. Pero lahat naman dito ng naturuan, mga kapatid, under my tutelage ay ito, nagbibigay naman. Bakit sinisentro lang yata sa ikapo, Ba't di ka pumatay? Sige nga. Ay, hindi. Masama yun. Nasa batas yun. Di sumusunod ka pa rin sa batas dahil may kahalagahan pa rin ang batas. Ipapaliwanag ko yan mamaya, mga kapatid. Pero tandaan mo, God's grace was never given to abolish or violate or disregard the law of God. Hindi tayo tumatamasa ng biyaya ngayon para sirain, walang bahala. Hawak-hawak mo yung Biblia mo. Andyan naman yung Old Testament. Sirain at guluhin at basura ang batas dahil sa biyaya. Jesus Christ came. He is the great. Ang grasya nasa Kanya. Pero ang sabi niya, I came to fulfill the law. He is not against the law. Okay? Hindi po siya against the law. So malinaw na yun, mga kapatid, no? Kailangan pa rin ang batas. Okay?
Dahil ang mga unang mananampalataya ay hindi natin makikita sa New Testament. Paano mabuhay ang mga naunang manampalataya? Hindi mo makikita sa New Testament. Makita mo yan sa Old Testament. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. Ang elementary rules ay nandoon yung mga pasimula. Primarily na mga pangunahin, mga naunang aralin, ay doon masusumpungan. Okay? Doon mababaw pang relasyon nila sa Diyos. Dito sa New Testament, malalim na. Okay? Pero, para makita mo ang mga totoong mananampalataya, bakit di natin ibalik tanaw, tignan natin, mga kapatid, okay? Na masusumpungan natin yan sa Old Testament. Ginagamit nga ng mga mangangaral sa New Testament sila Abraham eh. Dahil kailangan din nating makita yung mga kagawian nila, pamumuhay nila, noon sila ay may relasyon sa Panginoon bilang mananampalataya. Okay, hindi natin makikita ang fundamentals ng mga naunang mananampalataya sa New Testament. Kaya titingin tayo sa Old Testament. Ayan mga kapatid. Kaya nga walang utos sa New Testament eh. Ganito ang pagta-tithes, mag-tithes kayo, pero yung details sa mga naunang mananampalataya ay nandoon sa Old Testament. Okay, mga kapatid? Kaya hindi mo mahanap kung papaano sa New Testament. Kaya titignan mo, hanapin mo yung mga naunang mananampalataya, kung paano nila ginagawa at paano inutos sa kanila. Okay, para maituloy naman natin. Okay, bilang mga anak ni Abraham. Ulitin ko ang dahilan ba't tayo nag-iikapo ay dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon at dahil tayo ay naging mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Pero para malaman natin, kailangan tayong magbalik tanaw. The details as to why and how ang pagbibigay ng ikapo ay hindi natin mahahanap talaga sa New Testament. Kaya kailangan tignan natin sa Old Testament. Ayan, mga kapatid. Ulitin ko nasa grasya tayo. Kaya wag na yung ikapo, batas yan, pastor. Hindi po ganun ang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Sabi ko kung walang kwenta na ang batas, di pwede nang pumatay. Pwede nang magnakaw. Ayan. Alam niyo naman yung 10 Commandments, di ba? Mga kapatid. So, pwede na natin gawin yun? Hindi pa rin. So, may epekto pa rin ang batas ng Panginoon na makakatulong sa atin bilang mananampalataya. Okay? Kaya kung hanapin natin bakit kailangan tayo magbigay, hindi mo mahanap sa New Testament yan. Kailangan nating tumakbo sa Old Testament. Ayan. Kaya nandyan pa yung Old Testament kahit nabubuhay tayo sa biyaya dahil kailangan nating lumingon, bagbalik tanaw sa mga naunang mananampalataya. Paano nila nagawa ito? Paano nila nagawa yon? Okay? Na kinukot nga sila nila Paul, nila Peter. Kinukot nila yung mga tauhan sa Old Testament dahil alam nila eh. Okay? Yung mga taong may pananampalataya nung unang panahon. Kung bakit tayo nag-iikapo? Dahil sa pananampalataya, dahil anak tayo ni Abraham. Pero para maintindihan natin, ba't ba sila nag-iikapo? At bakit tayo mag-iikapo? Para maintindihan mo din. Sa Leviticus chapter 27, verse 30, ito ang sabi ng Biblia.
all the tithe and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. See? It is holy unto the Lord. Ang ikapo, sabi niya, sa lahat ng lugar ay pagmamayari ng Panginoon sa lugar. Kaya mali na ang ikapo ay pera. Hindi po, mali yun. Hindi lang naman pera ang tinatanggap natin. Kahit nga bunga ng pananim. Dito nga, meron first fruit pa ng baka, mga kapatid. Yan. Dahil mananampalataya sila. Kumusta na kayong baka? Okay, kaya natin ginagawa. Ngayon, naintindihan natin, bakit ginagawa ni Abraham? Bakit ginagawa ng nasa batas? Bakit ginagawa ng mga naunang manampalataya? Ayan pala gusto ng Panginoon at sa pagmamayari ng Panginoon. So tithe is God's. Tithe belongs to Him. That's why we give. Okay? Parang si Abraham. Hindi naman si Melchizedek. Yung pinili, yung tinawag ng Panginoon. Siyang ama ng pananampalataya. Pero, nung kaharap niya yung priest, high priest, mga kapatid, doon niya inala yung para sa Panginoon. Okay? Bakit? Sa Malakay, mga kapatid, chapter 3, verse 8 to 11. Ito kasi tinigil nila Ayan. Tinigil nila. Kaya sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Sabi mo, hindi naman ako pumunta doon sa langit, kukuha ako doon ng gamit. Hindi ko naman pinunta yung kamay ko sa bulsa ng Diyos, hindi ako nagnanakaw sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, yet ye have robbed me. But you say, sabi ng Panginoon, wherein have ye robbed thee? Saan ka namin ninanakawan, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, in tithes and offering. So meron ding mananampalataya pala talagang magnanakaw na. Sabi ng Panginoon, tinigil kasi nila Ninanakawan niyo ako. Ninanakawan niyo ako. Kaya kung tatanungin ninyo, sabi niya, saan ka namin ninanakawan, Panginoon? Sa pag-iikapo at pag-aalay. Mga kapatid, doon lang pala natin nanakawan ng Panginoon. Huwag nating nakawan ng Diyos. Huwag nating nanakawan. Mga kapatid, okay? For ye are cursed with a curse. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Pansinin niyo ito. Walang maayos na buhay. Maniwala kayo. Yes, magandang buhay. Marami naman tayong alam Matagal na po ako mananampalataya, no? Yung mga iba na hindi nagbibigay, okay naman sila. Mas masarap pa ang pagkain nila kaysa sa amin Pero pag titignan mo yung standing nila as a believer, mga kapatid, malayong malayo sa mga taong tapat sa Diyos. Kaya nga dito sa Santa Cruz kako, sa lahat ng gawain. Sa labas ng church, pwede nyo kaming dayain Pwede nyo kaming dadayain. Na okay kayo. Pero mga kapatid, makinig kayong lahat. Pag oras ng gawain mismo pag church service, makikita kayo doon Makikita tayo. Makikita. Kahit may ministry kayo, makikita Okay? Pag sumasayo ang Panginoon o hindi. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, habang nababawasan tayo ng bilang. Wala po akong nakitang taong may kapayapaan, pamilyang may kapayapaan, mga kapatid, na hindi nagbibigay ng ikapo. Wala. Pero kahit mahirap na nagbibigay, ang sasaya nila sa church.
nakangiti, nagpupuri, mga kapatid, malayang malaya. At ngayon, pinagpapala na rin sila. Mga kapatid, lahat ng mga nag-iika po. Oh, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Doon tayo lumagay sa paraan ng Diyos. Okay, mga kapatid? Dati maraming nagko-comment dito ng amen, amen. Ngayon, wala na nag-i-amen, amen. Dati maraming nagko-comment eh. Ulitin ko, may kaparaanan ang tao para yumaman, gumandang buhay sa sarili. Sanglibutan, mayroon. Hindi ko sinasabing, dito lang tayo yayaman sa church. Hindi. Yayaman din yan, mga yan. Mas mayaman pa nga sila sa atin eh. Pero ulitin ko, kung may paraan ng tao para guminhawang buhay at gumandang buhay, lalong may paraan ng Diyos. Kaya ito, tutuloyin natin mga kapatid. Nung tinigil nila, pinaalalahanan sila ng Panginoon, nanakaw sila sa ninanakawan niyo ako. Dahil sa Leviticus kasi sinabi, all the tithe of the land is mine, saith the Lord. Sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi sa verse, then ye are cursed with a curse. Wala naman, pastor. Mas makinis pa nga yung balat ko sa iyo, pastor eh. Okay, hindi naman doon lang makikita ang curse eh. Okay? For ye have robbed me, even this whole nation. Kaya sabi niya sa verse 10, bring. Dahil hindi na nila dinadala eh. Ninanakawan nga nila siya. Kaya sabi niya, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Ang sarap pumasok sa church, no? Lalo na pag nakaset up na yung upuan, may taga-tugtog, may taga-song leader, may worship leader, mga kapatid. Amen. Tapos may pangangaral, may pagtuturo. Nakikinabang tayo. Okay? Napapakain ang ating kaluluwa, mga kapatid. Amen. Pero, yun din pala ay susi para magpatuloy, mga kapatid. Na napapakain tayo. Sabi ng Panginoon, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. There is no room enough to receive it. Okay, pero actually hindi naman tayo nagbibigay ng tithes dahil lang tumitingin tayo sa matatanggap natin. Mga kapatid, nagbibigay tayo dahil gusto ng Diyos yun. Hindi natin ginagawa yun dahil ang habol lang natin ay tumanggap. Hindi lang yun. Masaya tayo na may pagkaloob sa Diyos yung para sa Kanya. Okay, in verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So kaya pala nila ginagawa. Okay, sila, kako sila. Sa batas dahil may bendisyon at merong curse. May sumpa pag hindi ginawa. Okay. Bilang mananampalataya, ginagawa natin ito. Okay? Bilang pagtugon sa kagustuhan ng Diyos na hindi naman inalis sa bagong tipan, hindi sinabi na kalimutan nyo ng ikapo, itigil nyo ng ikapo. Pag nabigyan niyo ako ng bersikulo na ganon, itigil sana natin pero baka ibang translation yung gagamitin ninyo. Baka sulat kamay na ninyo yan. Pastor, may nabasa ako dito. Hindi po pinapatigil yun, mga kapatid. Okay, so malinaw na. Remember, mga kapatid. Anong oras na ba yan? Malapit tayo matapos. We do not become a believer or children of Abraham because of following few favorite verses. Huwag nating i-project na manampalataya tayo at meron lang tayong mga paboritong bersikulo. Okay?
we are truly a believer and children of Abraham when the whole truth of the Word is our life and the whole Bible is the food of our souls. Sarap ulitin mga kapatid, ano? We are a truly believer and children of Abraham when the whole truth of the Word is our life and the whole Bible is the food of our souls. Ay, bilang pagkain, ganito kasi yung iba mga kapatid. Since the Word is food for our souls, many Christians nowadays, mga kapatid, choose the desserts in the Bible. Sabagay, sarap kasi ng dessert eh. Ano ba yung mga dessert? Like heaven, title as the children of Abraham, title as the sons of God, the blessings of the Lord, salvation, heaven, and all the results of power and grace that we can only benefit for ourselves. Hindi tayo Christian na dessert lang ang hinahanap sa Biblia. Mga kapatid, the whole Bible is the food of our souls, mga kapatid. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Maipakita sa Diyos na tunay nga tayong mananampalataya at naging mga anak na tayo ni Amang Abraham. Basahin yan sa Romans 11. Inihiwalay natin yung sarili natin sa mga Hudyo. Dinugtong na nga tayo sa mga Hudyo Pinutol yung mga tunay na olibo at tayong mga ligaw na olibo ay dinugtong. Kaya hindi lamang tayo nakikinabang sa Diyos nila. Kailangan din nating alamin ba't nila ginagawa ito, ba't nila ginagawa yan. Okay mga kapatid? Kaya nawa, simula sa gabing ito, kung hindi mo binibigay ang ika-10, dahil pag ika-9, hindi naman ika-10 yun Pag ika-5, hindi naman ika-10 yun mga kapatid. Ika-10 bahagi ng tinanggap mong pagpapala sa Diyos, mga kapatid, nawa ito na yung tamang panahon na maunawaan mo bilang mananampalataya at bilang anak ni Abraham. Kailangang gawin natin, mga kapatid, ang ginagawa ni Amang Abraham. Sa UPCAFF, simula ngayon, sa susunod na lang, di kayo nakahanda, sa susunod na pagkakatipon, gawin natin ito. At sabi ng Panginoon sa Malakay, subukan niyo ako. You are not on trial. God's on trial, mga kapatid. Kung mananampalataya ka, maniniwala tayo na totoo nga ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, tandaan ninyo, UPCIFF, sa 30 years ng paglilingkod sa Panginoon, wala pa akong nakitang pinabayaan ng Panginoon. Wala akong nakitang tapat na naghirap ang buhay. Pero ang totoo ito, marami sa mga tapat gumanda at guminhawa ang kanilang mga buhay. Magtiwala tayo sa Diyos. Hinahamon din lamang ang ating pananampalataya kung totoo tayong mananampalataya na hindi lamang marunong tumanggap, bagkus marunong din tayong magkaloob. Amen. God bless you. Yan ang kaparaanan ng Diyos para pagpalain po tayo. Okay? May paraan sa labas. Pero ito'y paraan ng Panginoon para tayo'y pagpalain. Okay? Mga taga Santa Cruz, mag-comment kayo na nagtatides kayo dito ng buo at maayos at hindi kayo pinagpala. Mag-comment kayo dito para mabasa lahat ng manonood nito na hindi totoo. Pag hindi ka taga Santa Cruz, huwag kang mag-comment Pag hindi ka taga Santa Cruz, pag taga Santa Cruz dito, yung tinuturuan ko, mga kapatid, mga tinuturuan ko dito, na nagbibigay ng tithes, naghirap ang buhay nila. Sabihin nyo, comment nyo dito para makita nila, naglulukuhan tayo, na hindi totoo ang pangako ng Diyos. Pero, kayong mga totoong nagbibigay,
At alam ninyong mula nung nakilala niyong Panginoon, alam niyong kalagayan ng buhay ninyo at alam niyong kalagayan ng buhay niyo ngayon. Noon at ngayon. Tignan ninyo, mga kapatid. At kailangang malaman din ng lahat na totoo ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, hindi lamang tayo naniniwala sa Diyos, totoo din ang pangako ng Panginoon. At hanggang ngayon ay ginagawa natin, kahit yung mga bata, yung mga anak natin, mga kapatid, ginagawa nila yan. Dahil alam nating totoo, mga kapatid, hallelujah, na yan ay susi ng pagpapala para sa ating mga buhay. God bless you all, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon at tanggapin nawa natin ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, na inilaan ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Amen. Ayaw kong yumaman nang hindi ka paraanan ng Diyos. Ayaw. Bilang mananampalataya, I'm talking as a man of faith. Dahil isang araw, magmamalaki ka eh. Pag hindi galing sa Diyos, kaya mong yumaman, magsarili ka, kaya mo. Hindi sa paraan ng Diyos, kaya mo. Pero magmamalaki ka eh. Dahil kaya mo naman pala kahit di sa tulong ng Panginoon. Pero pag ang paraan ng Diyos ang hinahanap natin, mga kapatid, ang ganda. Na ikukwento natin kung paano tayo pinagpala. Totoo ang salita ng Panginoon. Doon naluluwalhati ang Diyos eh. Hindi naman porkit yumaman tayo, naluluwalhati ang Diyos, hindi. Pero kung gumaganda yung buhay natin dahil sumusunod tayo sa salita ng Panginoon, sasabihin mo, totoo talaga ang salita ng Diyos nung sinunod ko itong turong ito. And then naluluwalhati ang Panginoon, mga kapatid. Okay, may God be glorified sa lahat ng tinatamasa natin. Na bilang mananampalataya, lahat ng tinatanggap natin na pag-uunawa natin, kung wala ang Diyos, wala tayong mga bagay na tinanggap sa Kanya. At sino naman tayo bilang mananampalataya para hindian ang napakabuti at mapagmahal na Diyos. Na sa totoo lang kahit hindi natin hiniling, ilista mo, sa listahan mo yung mga hiniling mo sa Diyos na tinanggap mo. Pero mas marami sa listahan mo na tinanggap mo sa Diyos kahit hindi mo hiniling. Dahil sobrang buti ng Diyos natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Glory to God. Amen. Hallelujah. Sumati ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. At magsama-sama tayong maglingkod bilang tunay na mananampalataya. Hallelujah. All glory, honor, and praise belongs to our Lord. Mag-pray tayo panandalian, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoong Diyos. We stand on your word, O Lord God. We stand on your word. And we are so thankful to become a believer, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat. At ngayong gabi, Lord, ayon sa aming napakinggan, yes, we are so excited to receive things from you. We are so excited and expecting, Lord God, na marami kang ipagkakalob sa amin, Lord. But bilang mananampalataya, Lord, we are not just excited to receive, but we are now willing also to offer up the things that belongs to you, Lord. O Diyos, maluwalhati ka sa iyong mga anak sa aming pag-aawitan, sa aming pananalangin, sa aming mga presensya sa gawain mo. Ngunit maluwalhati ka rin, Panginoon, lalo tigit sa aming mga ikapwa at alay na para sa iyo at sa iyong kagustuhan. Lord God, nakikita mo ang mga anak mo na nagpupursige, mga nagbibigay ng totoo. Lord God, dalangin ko po na lalo mo silang pagpalain upang maging patotoo sila, Panginoong Diyos, sa mga tao na tunay nga ang salita mo at pangako mo ay totoo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Bless your people, Lord, with good understanding. Bless your people, not just of faith, but faith
Lord God, that is willing to do something for the pleasure of the Lord. Maraming salamat, Ama. Lord God, samahan mo kami lagi na. Ingatan mo kami, Lord. Sinasaway ko ang anumang gawa ng kaaway. Lord, anumang kahirapan, Lord. Hallelujah. Spirit of poverty, Lord Jesus Christ, we rebuke it in Jesus' name. Simula sa gabing ito, Lord God, hindi kami maghihirap na mag-aalay sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Hindi kami maghihirap, Panginoon, na mag-aalay ng buhay, mag-aalay ng mga bagay-bagay na kagustuhan mo. Hindi kami maghihirap, dakilang Ama. Hallelujah, Lord. Bendisyonan mong yung mga anak, Lord God. Iunat mong yung kamay sa kanilang mga buhay, Lord. Hawiin ang gawa ng kaaway, Lord God. At ang kamay na yan na magbibindisyon sa kanilang mga pangailangan, Lord God. Material, Panginoon, Lord. Iabot mo sa amin, Lord God, upang hindi kami magmalaki, mga pinansyal, gumawa ka ng paraan, Panginoon. Lord God, hallelujah, sa aming kalusugan, Lord, iunat mong kamay mo, pagpalain mo kami ng kalusugan, kalakasan, Panginoong Diyos, Lord God, hallelujah. Higit sa lahat, mga espiritual na bagay, at lalo tigit ang kaligtasan sa aming personal, kaligtasan sa aming mga pamilya at mga kamag-anak, kaligtasan, Panginoong Diyos, sa bayan mo, Panginoon. Pagpalain mo kami ng mga bagay na yan, O Diyos, sa kapurihan ng iyong pangalan. We thank you, Lord. We bless your name, O God. We glorify your name. Lord God, salamat po, Panginoon. Salamat. We give you all the glory. We give you all the praise. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Blessed be your name, Lord God. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Glory to God, mga kapatid. God bless you. Amen. Hallelujah. I'm excited na makita tayong lahat na pagpalain. Hindi ng sanglibutan, hindi ng ating sarili, kundi pagpapalang may pagmamalaki natin na nagmumula sa Panginoong Diyos. God bless you, mga kapatid. Mag-ingat tayo at magkita-kita tayo sa mga gawain. Pagpalain tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos.